Gorospe magbabalita. Pasok! Maraming salamat, Sylvia. Magandang umaga po sa inyo lahat, bayan. Ito po si Freddy Gorospe, nag-uulat mula po rito sa Tagaytay City, specifically po dito sa Mona Garden Hotel, na kung saan meron ginaganap na training of trainers on the strengthening of local special bodies. Napagalaman po namin na ito pong aktibidad na ito ay nagsimula pa noong Lunes, November 21, 2011 at magtatapos po sa araw ng Biyernes, November 25. Napagalaman po rin namin na ang layunin ng training na ito ay upang mapabuti ang estado ng pamamahala sa pamamagitan ng paglahok ng mga civil society organizations sa mga sistema at sa mga proseso ng mga pamahalang lokal, lalong-lalo na sa mga local special bodies. Ang mga kalahok sa training na ito ay mga piling mga trainers na nagmumula pa sa Department of Interior of Local Government, sa mga civil society organizations, sa mga local research institutes, at mga LGUs na nagmumula pa sa buong kapuluan ng Pilipinas. At sila rin, ang magtatapos nito ay bubuo bilang mga pool of trainers na siya rin magkakandak ng roll-out training sa mga susunod na taon, next year, expectedly po. Ito po, ang inisyatibong ito ay bilang suporta sa bagong administrasyon upang magkaroon ng mas maraming LGUs na nagpa-practice ng transparent, accountable at participatory governance sa kanilang mga nasasakupan. Mula po rito sa Tagaytay, Fred Gorospe nag-ulat, balik sa Sylvia. Salamat, Fred. Isang napapanahong usapin ang participatory governance. Ating pakinggan ang isang pambayang patroller na si Beth Tanawa na sa kasalukuyan ay nasa Tagaytay City. Beth, ano ba itong sinasabing participatory governance? Ay naku, exciting nga itong topic na to eh. Kasi para sa mga ibang LGU, bago-bago to. Ito kasi yung klase ng pamamahala kung saan hindi lang ang mga nasa pwesto ng pamahalaan ang gumagawa ng desisyon, kundi hinihikayat ang mga stakeholders ng mga kanilang mga programa na mag-isapi sa mga usapin na makaka-apekto sa kanila. Yun ang parang exciting ito. Maraming salamat, Beth. At para sa puso ng bayan, si Joey Mendoza ay magbabalita tungkol dito. Joey? Salamat, Sylvia. Para sa pulso ng bayan, ay makikita natin kung ano ang nararamdaman ng mga partisipante ngayon sa training na ito. At sa likod ko, ay susubukan natin alamin kung ano ang kanilang naramdaman nila kahapon hinggil sa training. So meron tayong 21 ang nagsasabing happy sila, 3 ang nagsasabing okay lang, at 2 ang nagsasabing sad sila, bakit kaya? So subukan natin basahin ang kanilang mga sinasaloob. Sabi dito ng isa nating partisipante, sabi niya, not so happy with admin matters. Okay? At sa pangalawa naman, lonely, no extra money for shopping because of late refunds of the travel expenses. Meron mga issue gano'n, ano? At dito naman sa mga happy nagsasabi, meron isa naglagay na sinasabing, session are informal and yet very light. At isa pa, happy yet pressure. At iyan ang ating pulso ngayong araw nito. Back to you, Sylvia. Maraming salamat, Joey. At saka, we hope na matutulog muna niya ang mga admin matters na yan. At yun po ang mga naging kaganapan sa umaga ito. Sa ngalan ng buong LHB team, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panunood. At 32 days na po before magpasko, Sa aming direktor, Mr. Roger Uy. At sa muli, isang magandang umaga. Bayan.